Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Kami po isa sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team. Sa Master Control, kasama natin Milo Jonela, sa ating Wildcast Hero, sa ating live audio streaming. Kasama natin si Leo Magpayo and of course ang ating executive producer si Miss Stephanie Vicente. Kami po inyo napapakinggan at napapanood sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live sa inyo po mga Facebook browser. Type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayon din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po yan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga transmitters ng ating shortwave transmitters ng Voice of America dito sa may tinang Tarlac. And of course, ang ating on-time, real-time live audio streaming gamit ang inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang ang ating PBS Radio app. Ayan. Kamusta na po kayo ngayong umagang ito? Mga around ano na po ngayon, 10:30 ng umaga dito sa Pilipinas, araw ng Huwebes, March 19. Araw at oras dito sa Pilipinas. Kamusta kayo sa iba't ibang panig ng mundo? Diyan sa Saudi, sa Middle East, na patuloy na nakararanas ng kaguluhan dyan dahil sa mga airstrikes ng Iran, lalo na yung mga kalapit na bansa ng Iran sa Gulf na yan, yung Doha, yung UAE, yung Kuwait, yung Qatar, ultimong ngayon, Saudi Arabia, Riyadh, at marami pang iba na mga bansa, pati Kuwait. Sana dalangin po namin ang inyong ang kaligtasan ng ating mga overseas Filipino workers o mga Filipinos living and working diyan po sa Middle East. Maging yung mga stranded nating mga Filipinos, no? May nakauwi na naman pong kung di pa ako nagkakamali, may nakauwi na naman I think 70 OFWs mula sa Kuwait at Qatar. At they are safely back in the Philippines. Sa tulong na rin po ng pamahalaan ng ating Philippine Embassies at gayon na rin ng Department of Migrant Workers at ng OWA. At inaasahan pa ho na mas marami pa ang marirepatriate o maibabalik pabalik dito sa Pilipinas sa mga darating na mga araw o sa mga susunod na araw. Okay. Pero sa puntong ito ngayon, tayo ay magtutungo muli sa may bahagi ng Estados Unidos, sa US, particular sa New York, sapagkat makakasama natin muli sa ating programa at makikipagkamustahan tayo muli sa ating veteran broadcast journalist mula sa New York, USA. Walang iba kundi si Mr. Mike Cohen. Maganda umaga, Mike. Good morning mula dito sa Pilipinas, Mike. Good morning po sa inyo dyan sa Pilipinas, Ray. Sa oras ito, tayo nakinig kanina dito sa statement ng ambassador ng United Arab Emirates. Alam mo, yung dito sa may 46th Avenue sa New York City, andyan ang world body, yung main meeting place, yung United Nations. So we're able to watch yung almost every day yung mga activities doon. And kinondema ng mga Arab countries, almost 15 Arab countries, itong parati na lang sila ang nababanatan nitong mga natitira mga missile at mga drone at kung ano-ano mga panggaling Iran. Yung Qatar, I believe, shut down something like 40 weapons today. And malaking gastos yan kasi yung bawat isang missile na pinapalipad ng Qatar. And we have that capability sa Pilipinas, yung mag-shoot down ng mga drone gamit ito mga makabagong barko ng Philippine Navy. Limited, but may kakayahan. Each one of those missiles cost $200,000. Yung Wow. drone na papasok, baka hindi pa umabot ng $20,000. And the problem is, some of those are getting through. Kasi mga low-tech, mga gawa sa kahoy, gawa sa plastic,
Yung mga explosive ay relatively mga 20 to 30 pounds lang, parang IED type. Mhm. And tumatama sa mga oil facilities ng Qatar. Ganyan din dito sa Saudi Arabia. Meron din tayo mga ulat. Sa mga oras dito, wala pa naman dito sa New York na nakikita namin sa mga report mula dito sa Nueva York. Wala pang statement, wala pang lumalabas ng mga nationalities of anyone among the injured. May mga injuries sa mga facilities nila. Wala naman sinasabi at this time Mhm. na merong nasawi. Alright. So, how is the security situation pa rin dyan sa US, particularly sa New York? Kasi for the past few days, may narinig kami parang may banta nga to hit, I think, the East Coast or the West Coast ng US. Tama ba kami Yes, doon? yesterday naglabas, I think pinadala ko rin yan sa iyo, pinadala ng FBI yung kanilang parang warning sa mga computer users na bagamat they do not believe that itong Iran at yung mga proxy nila ay gagawa ng lantarang dahas laban sa Estados Unidos. Sabi magpapalipat ng missile o mga drone o mga ano. Yan medyo nakakayanan ng US Defense Department na bantayan o yung Department of War na bantayan yung mga ganyan. Yung most likely pangyayari ang hini-expect nila mga lone wolf o yung mga individual group or possible sleeper cells na nandito sa loob ng Estados Unidos. However, yung pinauna nila kahapon, yan yung pinadala ko sa inyo, yung kanilang warning on cybersecurity. Okay. Nataasan at tignan yung mga do not click on links that you do not know, yung mga text message na nagpapadala ng kung ano-ano. Mag-ingat ng gusto because they believe, based on their chatter, based on babantayan nilang this is the FBI Cybersecurity Division, that there are possible state actors, hindi naman nila lang tawag sinasabing Iran, pero there are state actors, and also yung mga proxy na gumagawa ng potential ng mga cyber attack laban sa cloud. Ang nakikita nila ng tinitira itong cloud. Kasi marami na sa atin hindi na gumagamit ng mga hard drive. Okay. Gumagamit Yeah. lahat ng information nasa cloud na. So they're saying, please be very careful on possible attempts to breach corporate, private, and government cloud networks. And that came from the ABS, from the FBI's cybersecurity section. Kahapon nasa Twitter nila at gayon din na nagpadala sila ng mga press releases sa mga journalists. Yeah, I do believe I remember nag-threaten ang Iran nung inatake ng US itong Kharg Island. Sinabi niya they will also attack financial institutions that has close links with the United States. Yan na ba yung dinadaan nila sa cyber attacks, Mike? Yes, that's why right now if you go to many of the cyber sites ng financial networks ng Estados Unidos, binabantay nila ng gusto yung kanilang facility security, meaning the physical security ng mga building nila. Binabantayan, may mga pulis. Umikot ka dito, halimbawa, kahapon na dumaan ako dito sa Wall Street. And alam mo, Wall Street, worldwide, that's where most of the world financial markets pass through. Yes. Andyan yung banking system, yung SWIFT code system, doon dumadaan. So, if you remember noong 9/11, diba, how many years ago? 20 plus years ago, 25 years ago. When the World Trade Center was hit, naapektuhan yung mga bangko. Siguro mga 2 weeks, 3 weeks. So they're worried about a physical attack. Yung mismong tao gagawa ng gulo or possible dahas na pangyayari dun sa mga building. But they are more worried about infiltration, physical infiltration, and gumamit ng mga devices na maaaring could affect the security ng technology. And they are also warning yung mga kaalyadong bansa nila. We know very well na si Secretary Gibo Teodoro, kausap niya yung mga counterpart dito sa Estados Unidos. So nagko-coordinate naman yung Estados Unidos sa mga kaalyado nilang bansa tulad dyan sa Asia, yung Korea, Japan, Pilipinas, I believe Malaysia and some other countries, especially those with a heavy presence dito sa loob ng US financial networks. And we know there is no other country in the world probably that has the heaviest foreign presence or biggest foreign footprint sa US financial markets, kundi ang Pilipinas dahil sa outsourcing at BPO. So napakalaki yung tumawag right now. Let's say it's 10 o'clock at night dito sa New York, di ba? Tawag ko sa bangko ko, to check ako halimbawa ng something. Ang sasagot sa akin, nandiyan sa Quezon City o nandiyan sa Pasig. Okay. Sigurado yan. 99% yan. 99%. Oo. Okay.
And instantly it's a Filipino who's answering on the other side. Yes, Okay. magandang boses. Paminsan-minsan din may dugay ba? May Okay. Iloilo, may Cebu, may Bacolod, oo. Oo. Nakikita ebidensya ba? Oo, kaagad, oo. Anyway, well, on other things, Mike, how is the public? Well, how are the Americans reacting to NATO's seems like hindi sila masyadong receptive dito sa panawagan ni US President Donald Trump na tulungan ng US to secure the Hormuz Strait or the Strait of It's Hormuz. it's very difficult because Iran for the last 40 years has been developing their technology and capability upang masara nila yung strait na yan. Whether it becomes from the mines, yung parang sea mine na ginagamit nila, yung limpet mine na inattach sa barko, yung mga swimmer na halos parang suicide bomber na lalapit lang, didikit lang dun sa barko, yung kanilang mga speedboat, tapos yung mga missile, mga high-end, mga artillery, yung parang anti-tank guns na kinonvert nila upang makover nila yung Strait of Hormuz. That's thousands of potential sources of attacks. So kung ikaw ay halimbawa, tulad na sinabi ni Secretary Gibo Teodoro, kung sulat sa Pilipinas, na yung palang nagkaroon ng medyo moderno, na makabagong barko na hundreds of billions ang ginastos dyan, yan ba ay willing mo biglang ipadala dito sa gitna ng labanan na Yes. hindi naman talaga yung skill set ng Pilipinas is not really ready for that. That's why the US military, if you notice, walang reklamo yung si President Trump o iba. Kasi willing naman tumulong yung Pilipinas sa ibang paraan, sa ibang pagkakataon. Pero hindi lang, don't make us ship yung ilalagay yung barko doon sa gitna ng ganyang klaseng labanan. So kahit yung Frances, kahit yung Inglaterra, kahit yung mga iba, are not willing to sacrifice vessels that cost almost, yun ngayon, isang destroyer, baka mga 1 billion. Willing ba kahit yung US medyo ingat din sila sa ganyan situation, so their understanding of the situation, yes, ang sinabi ni Pangulong Trump, for 70 to 80 years the United States has put not only its money, not only its soldiers, not only its weapons, not only its people on the front lines, but pati yung trust and faith that if ever the situation is reversed, the European allies, at least the main European allies, would come to our aid. Ang pumayag yata yung France. Okay. Pero yung France will not go into the Gulf. Hanggang doon lang sila sa Indian Ocean. Okay. Tapos yung Inglaterra na yung pinapayagan na rin nila yung mga base militar gamitin. Pero yung puwersa ng Inglaterra, it's nowhere to be seen. But we know the real reason for it is because basically yung British Navy is not the same Royal Navy of even 10 years ago. Sa 5 nilang destroyer na lang natitirang Type 45 destroyers na pinakamoderno nilang barko, isa na lang yung tumatakbong maayos. Yung 5 nakatabi for repairs and maintenance. Even yung 2 bago nilang aircraft carrier, yung Prince of Wales at saka yung Queen Elizabeth, ay pareho na sa dry dock undergoing repairs. Wow. So yan yung ano. However, there's some positive aspects na pwedeng tumulong ang Pilipinas tulad ng binanggit ko. Paano makatulong ang Pilipinas? Well, right now, winave ni Pangulong Trump yung Jones Act. Ano yung Jones Act? Ang Jones Act, ibig sabihin na ang barko na halimbawa San Francisco to Los Angeles, ang barko na dapat gamitin na mag-ship ng cargo ay dapat US lahat. US nationals, US crew, US flag, US made, US owned. Now, binago na nila. There's a 60-day waiver na dinabas. So, pati yung mga tripulante ng barko na Pilipino, siguro, pabilisan na mag-apply because now they're allowing foreign crews from certain countries that are trusted, tulad ng Pilipinas, tulad ng Inglaterra, tulad iba, pwedeng tumulong dyan. So, they can hire and rapidly bring in foreign crew and foreign ships even para dito tulungan yung trade situation sa loob ng Estados Unidos. Kasi ang problema, we actually have, we only get 2% yung langis ng Estados Unidos. 2% lang yung nanggagaling sa Persian Gulf. Okay. Because of all these years ago, with the situation, of course, Iran, number 1. Iraq pa yung isa pa. But because of all those situations, we no longer get most of our oil from that part of the world. We get most of our oil from Mexico and Canada, and of course, yung mismong US supply. Yes.
Yes. All right. So, well, the US has no problem when it comes to oil reserve. The US has its own oil resources, di ba, Mike? And nandyan pa rin si new best friend, si Venezuela. Although tinalo kami Okay. sa baseball New kahapon. best friend, okay. Oh, new best friend tawag nila dyan. Eh. Okay, the new... Pero natalo sa baseball kahapon Oo nga, oo nga. natalo yung US sa baseball sa Venezuela. Pero okay lang, okay lang. Actually, dito sa area ko, sa Queens, New York City, ang daming mga daming mga Venezuelan, mga Dominican, iba't ibang lahi dito sa area namin. Pati Pilipino, ang daming Pilipino dito sa area ng Queens. And most of them enjoy yung situation. But if you're asking about the general sentiment, sino ba naman nakagusto ng gera? Walang may gusto sa gera. Lahat ng mamamayan dito, syempre tatapo sila. Like me, I have 4 sons. What if one of my sons has to serve? Diba? So as a parent, obviously, I'm apprehensive about that kind of a situation. However, the vast majority of Americans are, aware that we have a professional military. There are those who serve in the military full time, and that's part of the risk that they go into upang maging isang sundalo, isang kawal ng bayan dito sa bansa ng Estados Unidos. And let's never forget that on every ship, walang barko ang Estados Unidos sa US Navy na walang Pilipino. Ganon So kalawak. every American naval vessel has at least 1 or 2 Filipino Americans. Of course, they're American citizens, yung iba green card holder na. But vast majority are all may Pilipino sa loob. In fact, may tawag dyan. Philippine Mafia. Philippine Mafia. Oh, yun yung tawag nila. Halos lahat ng barko. And yung number 1 hawak nila yung commissary. Yung pagkain. Sigurista yung Pinoy. Nila, hawak nila. So from the highest, from the President of the United States, Okay. si Donald Trump, hanggang sa pinakamababang seaman or private sa loob ng US Navy, ang kadalasan gumagawa ng pagkain nila ay isang Filipino cook. Alright. So may ano tayo, may monopoly tayo pagdating sa ganon. I would say a majority. Not a monopoly. May mga ibang lahi din syempre kinukuha para dun sa commissary work. But also not just cooks, but yung mismo commander ng mga barko. Ang daming mga admiral na Filipino, ang daming mga general na Filipino who are very active and who are taking part and doing their part. But remember, of course, they are already U.S. citizens. So to become an officer, dapat maging citizen. Now, there's one thing I'd like to add and emphasize to a lot of people is not only those serving in the military, but also yung mga nagtatrabaho sa mga base militar ng Estados Unidos. If you went during the period of either the Gulf War way back in 1990 hanggang ngayon sa mga bases that are operated by the U.S. within the Middle East, Bahrain, Qatar, saan man sa Middle East, Kuwait, you would not get lost. If you turn right, you turn left, siguro umikot ka ng isang kanto, the next person you run into will be a Filipino and a civilian worker. So one of the largest employers ng OFWs by scale, by sheer scale, has always been the US Navy. And the US Army and other American forces in Iraq. Yung mga embassy, ang dami mga Filipino, they're Filipino citizens or OFWs, contract workers, who are working for, halimbawa, yung US Embassy sa Iraq, which is one of the largest US embassies in the world. I would guesstimate ko, probably at least a minimum of 100, maybe more. Filipinos who work inside the embassy based on what I've seen, with my own 2 eyes. And gayon din, halos lahat ng ibang embahada ng Estados Unidos dyan sa Middle East, hanggang sa Israel, even in some of the strangest places, you will find Filipinos working. So, the Filipinos are very important, very influential person dito sa situation sa gitnang silangan, and very well informed. And in fact, yung media din, yung mga Al Jazeera, Al Arabiya, Arab News, ang dami Pilipino na nagtatrabaho sa mga news agencies sa Middle East. And they're still reporting, they're keeping up with information, they have friends there, they know the real situation. While we are
at home, not that well informed siguro sa halimbawa sa Luzon, Visayas, Mindanao, medyo yung iba nagtitingin lang sa Facebook, nagtitingin sa mga social media, kiniklik nila mga icon. So buti pa, i-chat mo na lang, kausapin mo yung Pilipino na nandun. At malalaman mo kung ano talagang pangyayari at anong nararanasan nila. Alright. No, Sometimes some are too shall we say excitable, yes. and they're sharing halimbawa mga images, materials, yung mga rocket na lumilipad, sila nagsisigawan, naghihiyawan kasi parang ginagawa nila ng video game, hindi na naiisip na yung pag tinamaan ng rocket yung missile na incoming, yung tinamaan na yan, mahuhulog din yan, gravity, it will fall down. So many of them stay outside and they actually watch yung mga missiles na incoming. I think a few Filipinos have actually suffered some legal issues in some places in the Middle East because may mga restrictions sila. So if you do get videos, pictures, images from family members in the Middle East, please make sure to obscure their faces. Wag mo ibigay yung location, yung exact location na mga pagyayari kasi that can be used by those trying to attack. So that's the reason why they're not doing it because ayaw nilang malaman yung there's a fire here or something. Hindi, kasi pag nag-live feed ka ng isang attack, binabantayan din na ng kabilang panig. They're using massive search engines to check. So as much as possible, situational awareness. Do not give somebody who's sending you a bad thing, a missile, do not give them any information that can help them in their targeting. So that's the reason why these things are happening. And sana maintindihan din ng mga kababayan natin na may mga dahilan kung bakit may mga restriction yung mga bansa, lalo tigit yung mga bansa tulad ng nasa UAE, Qatar, ultimo hanggang Cyprus nakakarating yung mga pinapalipad ng Iran. Yes, that's true. Oo. And siguro this is my last question for today. Itong episode natin na ito with you. Pag-usapan natin to. How is the US economy? Paano nararamdaman ba ng US economy itong nangyayari ngayon sa Iran, especially with the closing of the Strait of Hormuz? Kamusta ang presyo ng mga petroleum products dyan sa US, Mike? Well, gasoline, remember by state, iba-ibang presyo ng gasolina dahil sa yung lapit sa mga production facilities. So yung kapatid ko is spending about $360. I think he was telling me kanina sa San Antonio siya sa Texas. Here in New York City, it's about $468 ang isang galon. So 4 na litro. So divide by 4, mga $1.20, let's say, ang isang litro. So about nasa mga 70 to 80 pesos ang isang litro dito sa New York, sa Nueva York. Okay. Premium yan, premium gasoline. Crudo mas mahal ang crudo kasi dito kasi may mga tax yung diesel. So I would say it's about $560. Subalit pag ikaw ay nasa Los Angeles or nasa San Francisco, yung mga lugar pa naman marami Pilipino, hanggang $8 to $9 per gallon? Per gallon. Because of the heavy taxes ng California on fossil fuels. So ngayon, hindi rin nakakaligtas itong mga may electric, yung mga Tesla, yung mga Honda, yung mga ibang mga brand na mga kotse na electric. Because, syempre, tumaas din yung mga charge costs per kilowatt hour ng mga electric vehicles. So kahit naka-electric vehicle ka, meron din parusa na natatanggap. Ang sinasabi karamihan ng mga Amerikano dito, more or less, I would say the actions against Iran probably have about a gross estimate ko lang, about 55% of the population still support the actions. Okay. They don't support sending in ground troops or a long projected war. But if it can reduce that situation and create lasting change in Iran, yung mga mamamayan ng Iran can pick their own government and make their own choices, decisions, that's something that I think the average American would support and is willing to sacrifice so long as hindi lalampas ito ng isang buwan. Pero pag lumampas pa ng isang buwan mula na yon,
that would be a problem politically for the Republicans and of course for President Trump. However, there are some side effects that people are seeing that maybe you're not seeing in the Philippines, tulad ng Cuba. Okay. Yung Cuba, right now tinitingnan nila na there's no mga almost in some areas 1 month walang kuryente. Nahihirapan na rin sila kasi most of their energy either comes from Venezuela and naka-cut off na yun yan. And the other one is coming from Iran. Okay. So, itong yung mga nasa Cuba, dumadami yung mga protests. And in fact, they're saying, yung iba, iniisip nila after this situation in Iran, the US might be engaged in something in Cuba. Actually, President Trump said a little while ago at a briefing on the war, which I think is day 19 na yun ng Operation Epic Fury, yan yung pangalan ng operasyon nito, that they will be dealing with Cuba very soon. Oy. So we could possibly see a Cuba na libre, ang tawag nila, in the maybe days, weeks, months ahead. Hopefully, and done by negotiation. Hindi kailangan gamitin ng dahas kasi there's a lot of reasons why people want to see a change in Cuba, because essentially they're like a time warp. You go there, it's like 1950s. Yeah. Hindi nagbago eh. So that is the other like mga plus factor na sinasabi nila na parang downstream. The other downstream, yung war sa Ukraine. Nabawasan yung mga missile na pinapalipat ng Russia because yung mga missile nila were outsourced yung production sa Iran. So you're also seeing an effect on yung mga pangyayari sa Ukraine. It's incidental. Yes, the war is still going on in Ukraine, but it is also affected by the situation. So there is support for it if it can create through this, 7,800 attacks as of today, 200 just in the past few hours. That's the number the United States has set out. Iran has launched more than 30,000 objects, meaning Wow. drones, rockets, missiles, everything. More than 30,000 objects at Israel and their neighboring countries and American military facilities in those areas. So it is a major conflict, but hopefully a conflict that, when it ends, can lead to something better. And sana, tulad ng sinabi ni Pope Leo, it will happen soon. And tayo na nasa media, ipakita natin yung tunay na mukha ng gera nito. Let's not hide it. Let's not sugarcoat it. Let's make sure that people see that war is wrong, war is evil. But also let's let them see that there is a truth that needs to be told. But sometimes bad things happen and they end up being for the good. Well, with that, Mike, thank you very much for again joining us dito sa ating programang Global na Tayo. And indeed, we are very, very thankful for the time you're giving us. I know na medyo alanganin din ang oras dyan sa New York, but still, you're always ready to answer our call. Thank you very much, Mike Cohen. Yes, sir. Daghang salamat. Magandang gabi po sa kanila. Ang ating pong veteran broadcast journalist, kasama natin at nagbibigay ng impormasyon dito po sa ating programa sa mga nagaganap at nangyayari diyan po sa Estados Unidos, partikular diyan po sa New York, sa state of New York. Walang iba kundi ang ating veteran broadcast journalist, Mr. Mike Cohen. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipilit na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Hope and see and hear again dito tayo sa ating programa Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat po. At sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa ating Global na Tayo team, sa Master Control, sina Milo Jonela, sa Wirecast, si Hero, sa live streaming, kasama natin si Leo, and of course ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.